Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap na makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon, kung matatandaan ninyo, may lumapit na binata kay Jesus Nazareno na nais sumunod sa kanya. Nung una, akala niya ay madali sapagkat nang sinabi nung una na sumunod siya sa utos ng Diyos, sinabi ng binatang ito na mula pa nung siya'y bata, sumusunod siya sa mga utos ng Diyos. Ngunit kapag dakay, sinabi ni Jesus Nazareno, iwan mo ang lahat. Tumulong ka lalo na sa mga mahirap, saka ka sumunod sa akin. Doon nalungkot yung binata sapagkat siya'y mayaman. Hindi niya kayang bitawan ang mga bagay-bagay sa mundong ito upang tunay na makasunod kay Jesus Nazareno. Kaya't umalis siyang luhaan. Ngayong araw na ito, narinig natin, para bagang sinasagot ni Pedro ang hamon. Kung yung mayamang binata ay umalis sapagkat hindi niya kayang bitawan ang lahat para kay Jesus Nazareno, narito ngayon si Pedro. Sabi niya, paano kami? Kami na iniwan ng lahat. Anong mapapala namin? Anong matatanggap namin? Totoo nga naman kung matatandaan ninyo, nang tinawag ni Jesus Nazareno si Pedro, iniwan niya yung bangka, yung lambat,
yung magulang niya, iniwan niya ang lahat-lahat para kay Jesus. Kaya nga malakas ang loob ni Pedro. Kung kahapon, yung mayamang binata, akala niya sumunod lang sa Diyos, sumunod lang sa utos ay sapat na. Ang kailangan pala'y unahin tunay ang Diyos. At ngayon sinasabi ni Jesus kay Pedro, hindi matutumbasan, hindi matatalo ang kabutihan ng Diyos. Kung ika'y nagparaya, ika'y bumitaw, ikaw ay inuna ang Diyos, ang sukli ng Diyos higit pa sa ibinigay mo. At ito ang napakagandang paalala sa atin lahat, mga kapatid, na ang ating Panginoon Diyos ay hindi matutumbasan ang kanyang kabutihan. Kaya nga't ang kanyang iaalay sa atin, hindi lang sulit, higit pa sa sulit. Minsan, ito ang paalala sa atin. Di po ba pag kayo'y namimili, kayo'y mamimili, ang laging paalala, siguraduhin yung sulit. Mamaya, kung iba sa inyo, kaya nasa Quiapo ngayon, mamimili ng kung ano pa, sa electronics, sa palengke, sa salamin, lagi nyo sigurong iniisip, dapat sulit. Sulit yung nagbiyahe pa kayo dito, at sulit dahil siguro nga mas mura dito sa paligid kaysa kung sa ibang lugar kayo bibili. Di po ba ganun ang ating pananaw sa buhay? Dapat sulit. Ngunit sa buhay espiritual, higit pa sa sulit sana ang ating mapili. Ang nakakalungkot, yung pinili mo, hindi pa sulit. Di ba nangyayari din minsan yun? Napakapili mo, tapos pagbili mo, pag-uwi mo, sira pala yung nakuha mo. Pinagkapili-pili mo, mababang klase pala ang nakuha mo. Minsan sa buhay, nakakalungkot mang aminin, ganun ang nangyayari sa atin. Yung inaakala mong tunay na kayamanan, tunay na kaligayahan, yun pala ay magdudulot pa ng kapahamakan. Akala mo, yung pagsusugal, yung bisyong yan, yung ginagawang yan, yung relasyon na yan, yan ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Ang nakakalungkot, hindi pa nga sulit. Napahamak ka pa. Kaya't ipagdasal natin, ipagpapalit natin kay Jesus sa Sareno, ipagpapalit natin sa kaligtasan, ipagpapalit natin sa langit. Sulit ba yan? Sa bayan natin, hindi natin minsan agad na akala, ipinagpalit natin yung 500 piso para sa kung sino man ang iboboto natin. Ngayon, nagdurusa tayo. Sulit ba yung 500? 1,000, akala mo, lamang ako, yung iba binigyan lang ng 500. Ako 1,000. 3 taon na pagdurusa sa napili at nanalo. Sulit ba yung 1,000 sa 3 taong paghihirap? Mga kapatid, ito yung paalala sa atin ng Diyos. At minsan, aminin natin ng may pagpapakumbaba at pagsisisi. Minsan parang nanunumbat din tayo sa Diyos. Sabi nga sa unang pagbasa, huwag niyong suhulan ng Diyos. Huwag niyo akalaing binabayaran niyo ang Diyos sa ating pag-aalay.
Minsan, naisusumbat natin sa Diyos. Nagdasal ako, nagsimba ako, nagsakripisyo ako, nag-abuloy ako. Anong matatanggap natin? Nakasyam na Biyernes po ako, Pero tandaan natin, maihahambing ba natin yung sarili natin sa sinabi ni San Pedro? Si San Pedro nga, na medyo nangahas, anong sinabi niya? Iniwan namin ang lahat para sa inyo. Mga kapatid, sa totoo lang, tanungin natin ang sarili natin, iniwan ba natin talaga ang lahat? O kaunti lang naman talaga yung ating inalay? Mapanghas tayong magtanong, anong makukuha namin? Pero ang tanong, iniwan ba talaga natin ang lahat? Ibinuhos ba talaga natin ang lahat? Sapagkat siguro ang may karapatan lang magtanong man lang kay Jesus Nazareno ay yung talagang umiwan ng lahat, sumunod sa lahat. Kaya nga ang tanong ngayon, sumusunod ba tayo sa lahat? Sumusunod ba talaga tayo sa kalooban ng Diyos? Bago pa tayo magtanong, anong makukuha ko? Sumunod ba talaga tayo sa lahat? O namimili lang tayo sa pagsunod sa Diyos? Pipiliin ko yung magsimba, pero maging tapat? Medyo mahirap yata yun. Magsabi ng totoo. Pipiliin ko yung magprosesyon, magpatawad. Gagawin ko din ba yun? Iiwan ko rin ba yung galit ko? Pipiliin ko yung mag-abuloy, pero maging tapat sa asawa ko, sumunod sa alituntunin at turo ng Diyos. Gagawin ko rin ba yun? Mga kapatid, minsan nagiging mapanghas tayo para magtanong, anong makukuha ko? Samantalang hindi naman talaga natin nabitawan ng lahat, nasunod ang lahat. Sa mga panahon ngayon, nasusubok tayo sa ating paninindigan sa Diyos. Naniniwala ba ako sa katapatan ng buhay mag-asawa? Naniniwala ba ako sagrado ang kasal? Naniniwala ba ako na hindi dapat pinaghihiwalay ng tao ang pinagsama ng Diyos? Naniniwala ba ako na dapat piliin ko yung mabubuting tao, hindi mga tiwali, hindi yung hindi sumasang-ayon at kumakatawan sa ating paniniwala? Sa mga panahon na nasusubok yung pagsunod natin sa Diyos, masasabi pa talaga natin, iniiwan natin ang lahat para sa Kanya? Mahal na pong Jesus Nazareno, bago sana namin tanungin kung anong aming matatanggap sa inyo, tanungin muna namin ang aming sarili. Handa ba kaming iwan ang lahat? Handa kaming sundin ba ang lahat upang ikaw ang tunay na maghari, ikaw ang tunay na masunod? Doon lamang kami magkakaroon ng lakas ng loob, magtanong kung ano ang aming matatanggap, sapagkat hindi lang sulit ang aming pinili. Ikaw, mahal na pong Jesus Nazareno, ay higit pa sa sapat sa aming buhay.